Hello guys, nandito na naman tayo, no? At syempre ito pag-usapan natin, nagkaroon ng isang malakas na lindol nga, no? At nasa 6.4 yata ang Davao City. Now eto guys ha, so syempre ingat po sa lahat ng mga taga Davao nating mga kababayan diyan, lalo yung mga matitino, no? Yung mga didilis na mga talagang sobrang pasaway na nyo. Wala kaming pakialam sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Okay guys, sa mga nakita kong video, medyo may mga malalaking mga damage ano pati sa mga building, sa mga public schools. So ngayon, for sure, ang gobyerno, ang administrasyon at ang DPWH darating diyan upang sumaklolo, gumawa agad ng mga mabilisang solusyon katulad kung paano ginawa ang sa Cebu City, no. So magdidepende pa ito sa sa lawak at laki ng damage, no. So expect natin na ang pangulo natin si PBBM ay aaksyon, pupunta ron upang tulungan yung ating mga kababayan, maging didilis man yan o hindi, no, basta Pilipino. Okay, mga didilis, alam nyo, may tatak kayo ng kabubuhan. Kagaya nung mga nangyari nung nakaraang lindol dyan, nang pumunta si PBBM, binastos ninyo. Ngayon, bastusin nyo uli, gawin ninyo uli. Ang tanong ko sa inyo, kakayanin ba yan ng gobyerno nyo? Hindi nga maayos-ayos yung basura dyan eh. Di ba? Ngayon, yung mga malaking infrastructure na sira dyan, kala nyo ba kaya ng gobyerno ninyo dyan? Kala nyo ba kaya ng Davao City? For your information, mga taga Davao City na mga didilis na bobo ha, may allotment kayo taon-taon na nanggagaling sa gobyerno na nasa 10 bilyon na itinutulong sa inyo ng government, no, ng national government. Kaya wag niyo sabihin na kaya lang ninyo mag-isa. Ngayon. Tutulong ang gobyerno diyan, malamang-lamang yung mga didilis diyan, babastusin niyo na naman ang pangulo. Given na yan, no. Pero kahit binabastos niyo ang pangulo, kayo pa rin ay pinaglilingkuran, mga hinayupa kayo. Pasalamat nga kayo, ang bait ng pangulo. Kung sa ibang pangulo yan, malamang-lamang. Anong pakialam yan? Kagaya ni Fentaboy ninyo, nung kami, tulad ko, nasa Cebu ako nung nakaranas kami ng bagyong Undoy. Meron lang mga ilang bobong taga Cebu na nung abutin kami ng bagyo ron, ng Undoy, na hindi man lang tumulong itong si Fentaboy. Ang talagang nagpursige lang sa amin doon, yung aming governor na nung panahong yun ay si Gwen. Pero sa national government, wala kaming natanggap na tulong. Lampas na ng isang buwan. Talagang nagsumikap kami sa aming sarili, ang mga Cebuano. Kaya lang yung ibang mga Cebuano na mga bobo, malamang wala doon nung mangyari ang lindol. Kaya sila sabi nila, Fentaboy, maraming nagawa. Anong nagawa ni Fentaboy? Pinabayaan nga tayo nung bagyo doon na Undoy. Di ba ga? Gaano tayo kahirap? Walang tubig, walang mga pera, walang sarado ang mga bangko. Halos isang buwan na hindi napatay talaga ang bigas umabot ng 80 pesos, 'di ba? So dito darating ang tulong mula sa gobyerno, sigurado 'yan. Darating ang ayuda mula sa DSWD, darating ang lahat ng pwedeng maitulong ng gobyerno. Ngayon, sana lang no, unahin na lang yung mga matitino. Ngayon, kayong mga didilis na mayayabang, huwag kayong kumuha ng ayuda. Kayong mga didilis na mayayabang at mga pasaway, huwag kayong lumapit sa gobyerno, no? Doon kayo sa inyong gobyerno diyan, doon kayo sa mayor nyong Barbie. Tingnan natin ang kabastusan ninyo. Kala nyo ba kaya yung mga magiging damage yan? Kaya nyong ipagawa yan? Kung hindi tutulong ang DPWH? Ambot sa inyo, ambot sa imo. Nanyo. So ang sa akin lang do sa mga matitinong mga kababayan natin diyan, mag-iingat po kayo at sa pagdating ng tulong mula sa gobyerno diyan patuloy kayong sumuporta at pag anong tawag dito? Pag sumikapan na maibahagi, makatulong din kayo sa pamamahagi ano man ang may tutulong ng gobyerno diyan, basta ang sigurado gagawa at kikilos agad ang gobyernong ito. At kaya lang, siyempre, meron diyang mga bastos sigurado. No? At yung mga bastos diyan, pakipalo nyo na ang mga ulo ng matauhan na maging sibilisadong tao naman kahit paminsan-minsan. Hindi yung pinapakita nila na wala talaga mga pinag-aralan, mga hinayupak na yan. Anyway, so hindi pa natin alam kung may mga casualties o ano pa man.
Pero may mga nakita na akong video tulad ng isang school na talagang na-damage, no? Talagang yung second floor bumagsak na. So, nawa ay maayos agad dito sa lalong madaling panahon, no? Ng ano, siyempre malaking perwisyo rin 'yan, no? Kaya lang siyempre national government ang kikilos sa mga bagay na yan, siguradong sigurado ako. Okay? So, yun lang. Basta mag-iingat kayo dyan, yung mga matitinong taga Davao. Ngayon, yung mga, yung mga siraulo dyan na taga Davao City, yung mga talaga diehard na mga siraulo at wala na sa tamang pag-iisip, wala akong pake sa inyo. Kung kayo man ay namatayan, ay mabuti nga sa inyo, no? Mabawasan ang bobong mga hinayupa kayo, no? At least, si Inday Sayad ninyo ay magiging busy. Busy sa kadadalaw sa inyong mga hinayupa kayo. Doon sa mga nadisgrasya dahil sa katangahan. Pero sabi ko nga sa inyo, wala akong amor sa mga didilis, no? Pero doon sa mga kababayan nating matitino, ayan, may amor ako sa mga yan. Pero sa mga didilis, no way, okay? So yun lang. So mag-iingat kayo yung mga matitino dyan sa Davao City, mag-iingat po kayo. Hindi lang sa Davao City, doon sa mga area na mga affected, I think pati ang Pulumulok, no? Nako, na-miss ko bigla ang Pulumulok. Dati po ako lagi diyan pumupunta sa Pulumulok, no? Sa Dole Philippines. So madalas ako diyan, meron kaming office diyan, tinayuan ko ng office namin diyan dati sa Pulumulok, okay? So na-miss ko tuloy ang pastil. 10 piso lang ang pastil diyan, what the heck. So yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad na nyo, manatili kayong mga bobo at may sayad sa may sayad. Lagi, high blood. Bye!